Nagsimula ang lahat sa tunog ng nabasag na baso. Isang matinis na kalansing na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Para kay Aling Marites, ang katahimikang yon ay mas masahol pa sa anumang sigaw. Pagbukas niya ng pinto ng silid ni Calix, dala ang hapunan nito sa isang tray. Bumungad sa kanya ang isang imaheng habambuhay na susunog sa kanyang alaala. Nakatayo si Vivian sa gitna ng kwarto. Ang eleganteng sutlang damit nito ay tila isang malagim na kontrast sa kanyang ginagawa. Sa isang kamay, hawak niya ang isang silver na pitsel. Walang laman. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng yelo na unti-unting natutunaw sa mamahaling carpet. At si Calix, ang alaga niyang si Calix. Nakaupo ang bata sa kanyang silya, basang-basa ang buhok at damit, nanginginig. Ilang piraso ng yelo ang nasa balikat pa nito. Hindi siya umiiyak. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay tila isang sigaw na walang boses. Ano ang nangyayari dito? Ang boses ni Aling Marites ay basag. Isang pabulong na puno ng galit. Ngumiti si Vivian. Isang ngiting kasing lamig ng yelong ibinuhos niya sa bata. Oh Marites, nandyan ka na pala. Itong magaling mong alaga, tinapunan na naman ang sarili niya. I was just trying to freshen him up. Ang kasinungalingan ay napakalinaw, napakakapal. Kitang-kita ni Marites ang basag na baso sa sahig, malayo sa kinauupuan ni Calix. Imposibleng matapunan ng bata ang sarili niya. Sa sandaling iyon, isang alaala ang bumalik kay Marites. Ang imahe ng ina ni Calix, si Ma'am Isabela. Sa huling mga araw nito, mahigpit ang hawak nito sa kanyang kamay, ang mga matay nagmamakaawa. Marites, ipangako mo sa akin, huwag mong pababayaan ang anak ko. Protektahan mo siya. Ang pangakong yon ang naging dugo sa kanyang mga ugat, ang hanging kanyang hinihinga. At ngayon, sa kanyang harapan, ang pangakong yon ay dinuduraan. Naramdaman ni Marites ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, ang panggigigil sa kanyang mga kamao. Binitawan niya ang tray sa isang maliit na mesa at mabilis na lumapit kay Calix, hinubad ang sariling alampay at ipinatong sa nanginginig na balikat ng bata. Diyos ko anak, nilalamig ka, halos pabulong niyang sabi. Huwag mo siyang hawakan. Madiin na utos ni Vivian. Hinarap siya ni Marites. Ang takot na dati niyang nararamdaman para sa ginang ay napalitan ng tapang na isinilang mula sa pagmamahal. Ma'am Vivian, sobra na po ito. Bata lang po si Calix. Tumawa si Vivian, isang tawang walang kagalakan. Bata? O isang pilay na pabigat sa pamilyang ito? Huwag kang umarte na parang mas may karapatan ka sa kanya kaysa sa akin. Ako ang asawa ng ama niya. Karapatan? Hindi na napigilan ni Marites. Anong karapatan ang pinagsasabi ninyo? Ang karapatan na saktan siya? Natratuhin siyang parang basura? Nagdilim ang mukha ni Vivian. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Makinig ka. Matandang utusan. Isang salita mo pa. Isa pang pagtatanggol mo sa batang yan. At sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Naiintindihan mo ba? Bilaan mo ang pilay na yan at makikita mo ang hinahanap mo. Ang banta ay malinaw. Mawawalan siya ng trabaho. Mawawalan siya ng tirahan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, mawawala sa kanya si Calix. Hindi na niya ito mapoprotektahan. Napatingin si Marites sa bata. Nakayuko ito. Ang mga luhay sunod-sunod ng pumapatak, tumutulo mula sa kanyang baba. Ang mga kamay nito'y mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit. Sa isang iglap, ang lahat ng tapang ni Marites ay tila naubos, napalitan ng pamilyar na takot. Yumuko siya at niyakap si Calix. Shhh! Tahan na Calix! Nandito na si Nanay Marites, tahan na! Tinalikuran sila ni Vivian. Linisin mo ang kalat na yan. Utos nito bago lumabas ng silid. Ang yabag ng takong sa sahig na gawa sa kahoy ay tila martilyong pumupukpok sa puso ni Marites. Nang sila na lang ang naiwan, dahan-dahang tinulungan ni Marites si Calix na makatayo
at pinalitan ng tuyong damit. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ng bata at ang marahang pagtapik ni Marites sa likod nito. Pagkatapos niyang bihisan, inupo niya ito sa kama at sinubuan ng hapunan. Bawat subo ay tila isang pakikibaka para sa bata. Ngunit pilit pa rin nitong nilulunok ang pagkain. "Masarap ba?" tanong ni Marites. Sinusubukang pasiglahin ang boses. Tumangulang si Calix, hindi tumitingin sa kanya. Nang matapos, inayos ni Marites ang kumot sa katawan ng bata. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi. Pag-ibig, patawad, pangako. Pinatay niya ang ilaw, iniwan lang ang dim light mula sa lampshade. Tahimik siyang lumabas ng silid, isinara ang pinto ng walang ingay. Sa dilim ng pasilyo, ang karangyaan ng mansyon, ang matataas na kisame, ang mga mamahaling pintura sa dingding, ay tila nangungutya sa kanya. Isang gininto ang hawla. Naglakad siya, ang mga paay tila may sariling isip. Bawat hakbang ay papalapit sa isang destinasyon na kinatatakutan niya ngunit alam niyang kailangan niyang puntahan. Huminto siya sa tapat ng isang malaki at madilim na pinto na gawa sa nara ang opisina ni Sir Lorenzo. May sinag ng ilaw na sumisilip sa ilalim nito. Gising pa siya. Nandyan lang siya sa loob. Ilang pulgada lang ang layo, ngunit parang nasa ibang mundo. Isang mundong hindi nakikita ang pagdurusa ng sarili niyang anak. Itinaas ni Marites ang kanyang kamay, nanginginig. Ang mga buto ng kanyang daliri ay ilang sentimetro na lang mula sa kahoy. Dapat na ba niyang kumatok? Dapat na ba niyang isugal ang lahat para sa katotohanan? Ngunit paano kung hindi siya paniwalaan ni Sir Lorenzo? Paano kung mas maniwala siya sa magandang asawa niya? Paano kung ito na ang huling gabi niya sa bahay na ito? At sa pag-alis niya, iiwan niyang mag-isa si Calix sa kamay ng isang halimaw. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin, hindi makakilos. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Isang tambol na tumutugtog sa ritmo ng takot at desperasyon. May bigat ang katahimikan sa hapagkainan. Para kay Lorenzo, ang bawat kalansing ng kubyerto sa plato ay parang sigaw sa isang malawak at walang laman na bulwagan. Pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya sa kabila ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Si Vivian, perpekto ang ayos, isang larawan ng kagandahan at karangyaan. Si Calix, nakayuko. Tinutusok-tusok lang ang pagkain sa kanyang plato. May mali. Alam niyang may mali. Ramdam niya ito sa hangin, sa paraan ng pag-iwas ni Calix ng tingin, sa pilit ng ngiti ni Vivian. "Kumusta ang school, Calix?" Sinubukan ni Lorenzo na basagin ng yelo. "Okay lang po," sagot ng bata. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Ngumiti si Vivian, ang ngiti na laging nakakakalma sa kanya. "Pagod lang siguro ang anak natin, mahal. Marami silang ginawa sa school kanina." Kinuha nito ang baso ng wine at eleganteng ininuman. Tumango si Lorenzo pero hindi siya kumbinsido. Napansin din niya si Aling Marites na tahimik na naglalagay ng tubig sa kanilang mga baso. Ang mga kilos nito ay matigas. Hindi tulad ng dati na magaan at masayahin. Pagkatapos ng hapunan, na tila tumagal ng 1 taon, agad na nagpaalam si Calix na aakyat na sa kanyang silid. Si Vivian naman ay pumasok sa kanilang kwarto para raw magbasa. Naiwan si Lorenzo sa kanyang karaniwang kanlungan, ang library. Umupo siya sa kanyang malaking leather na silya, napapalibutan ng mga libro tungkol sa negosyo at arkitektura. Mga bagay na konkreto, mga bagay na kaya niyang kontrolin. Ngunit ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa sarili niyang pamamahay ay unti-unting gumagapang sa kanya. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. "Sir Lorenzo?" Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Marites. Nanginginig ang mga kamay nito at namumula ang mga mata. Agad na kinabahan si Lorenzo. "Marites, anong problema?" "Sir,
Kailangan po nating mag-usap, sabi nito sa basag na boses. Tungkol po kay Calix, lumapit si Marites at ikinuwento ang lahat. Ang natapong tubig, ang pitsel ng yelo, ang panlalait ni Vivian sa bata. Habang nagsasalita si Marites, tila hindi makapaniwala si Lorenzo. Si Vivian? Ang kanyang mabait, sofistikada at mapagmahal na asawa? Gagawin yon sa isang bata? Baka nagkamali ka lang ng intindi, Marites, sabi ni Lorenzo. Mas para sa sarili niya kaysa sa kausap. Hindi magagawa ni Vivian yon. Sir, kitang-kita po ng dalawang mata ko. Giit ni Marites, may luha ng namumuo. Nanginginig po sa ginawa't takot ang bata. What is the meaning of this? Isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Nakatayo sa may pinto si Vivian, nakapamaywang. Ang muka ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang sakit. Dahan-dahan siyang pumasok sa library. Lorenzo, ano itong naririnig ko? Pinararatangan ako ng sarili nating kasambahay na sinasaktan ko ang anak mo? Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Vivian at sa isang iglap, siya na ang biktima. Hindi ko alam kung anong galit sa akin ng babaeng yan, sabi ni Vivian. Ang boses ay nanginginig. Simula pa lang, ramdam kong ayaw niya sa akin. Lorenzo, mahal, sinusubukan ko lang maging isang ina kay Calix. Oo, nadulas siya at natapunan ng malamig na tubig. Pero binuhusan ng yelo? Isang halimaw lang ang gagawa nun. Ganoon ba ang tingin ninyo sa akin? Nalilito si Lorenzo. Tumingin siya kay Aling Marites na puno ng desperasyon ang mukha. At pagkatapos ay kay Vivian na umiiyak na ngayon. Lagi na lang ganyan, patuloy ni Vivian. Masyadong sensitibo si Calix at itong si Marites, kinukonsinti niya. Pinalalabas niya na ako ang masama. Gusto niya akong sirain sa paningin mo, sa paningin ng anak ko. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na anino ang lumitaw sa likod ni Aling Marites. Si Calix, hindi ito nagsalita. Ngunit mabilis itong nagtago sa likod ng matandang kasambahay. Ang mga maliliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa palda nito. Ang simpleng kilos na yon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Lorenzo. Nakita niya ang sarili niya sa anak. Ang takot, ang pagnanais na magtago mula sa sigawan. Naalala niya ang kanyang ama, isang lalaking malupit na ang salita ay batas at ang galit ay parang kulog. Ipinangako niya sa sarili niya na hinding-hindi siya magiging tulad ng kanyang ama. Ngunit ngayon, sa kanyang pamumuno, nagkakagulo ang kanyang pamilya. Nawalan ng salita si Lorenzo. Ang kanyang isip ay isang malaking digmaan. Nakita ni Aling Marites ang pag-aalinlangan sa mga mata ng amo. Nakita niya ang pagkatalo. Dahan-dahang tumigil ang kanyang panginginig. Napalitan ng isang malungkot na pagtanggap. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang uniforme, isang luma at medyo naninilaw na sobre. Inilahad niya ito kay Lorenzo. Hindi ko po kayo masisisi kung mas maniniwala kayo sa asawa ninyo, sir. Sabi niya sa mahinang boses, pero siguro po, mas maniniwala kayo sa kanya. Kinuha ni Lorenzo ang sulat. Bago pa siya makapagtanong, tumalikod na si Aling Marites, hinawakan sa kamay si Calix, at tahimik na umalis. Iniwan si Lorenzo kasama si Vivian na patuloy pa rin sa paghikbi. Nang sa wakas ay tumigil si Vivian at umakyat na rin, naiwan si Lorenzo sa katahimikan ng library. Tinitigan niya ang sobre sa kanyang kamay. Ang papel ay malambot na sa kalumaan at sa ibabaw nito, nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Ang sulat ng kanyang yumaong asawang si Isabela. Sa ilalim ng pangalan niya, mayroong mga salitang isinulat na tila may bigat ng 1,000 pangako at pagsisisi. Buksan mo lang ito kapag sa tingin mo ay binibigo mo na naman ang ating pamilya. Chimola tunay, hian kam tay min laymok lang nua fubakya din ta.
Naramdaman ni Lorenzo ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Binibigo niya nga ba ang kanyang pamilya? Muli, ang sobre sa kamay ni Lorenzo ay parang may bigat ng 1,000 bato. Ang bawat sulok nito ay tila isang paalala ng kanyang mga pagkukulang. Naglakad siya palapit sa bintana. Tinitingnan ang dilim sa labas. Ang perpektong hardin, ang kumikinang na swimming pool, lahat ng simbolo ng kanyang tagumpay ay tila walang kwenta ngayon. Ang mansyon ay hindi isang tahanan. Isa itong entablado. At siya ang aktor na hindi kabisado ang kanyang linya. Naalala niya ang kanyang ama. Isang gabi, noong bata pa siya, aksidente niyang nabasag ang isang mamahaling florera. Hindi siya piningot o sinigawan. Ang ginawa ng kanyang ama ay mas masakit. Tinitigan siya nito na para bang siya ang pinakamalaking pagkadismaya sa mundo. Hindi ang florera ang iniisip ko, Lorenzo. Malamig na sabi nito. Ang iniisip ko ay kung ano ang sasabihin ng mga bisita natin kapag nakita nilang may sira sa ating pamamahay. Ang imahe ng pamilya, ang lahat. Ang imahe. Palaging ang imahe. Huminga ng malalim si Lorenzo. Sa nanginginig na mga daliri, maingat niyang pinunit ang sobre. Ang amoy ng lumang papel ay sumingaw. Dala ang mga alaala ng isang panahong mas simple. Isang panahong naririyan pa si Isabela. Binuklat niya ang sulat. Lorenzo, mahal ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang isa sa mga pinakamalaki kong kinatatakutan. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nasa isang sangandaan ka na naman at natatakot akong pipiliin mo na naman ang maling daan. Ang daan na itinuro sa iyo ng iyong ama. Isinusulat ko ito dahil kilala kita. Kilala ko ang mabuti mong puso, pero kilala ko rin ang takot na nakatira sa loob niyan. Ang takot na mabigo. Ang takot na hindi maging perpekto. Mayroon akong isang sikretong hindi ko nasabi sa iyo habang ako'y nabubuhay pa. Isang sikretong ipinangako kong itatago. Ngunit ngayon ay kailangan mo nang malaman para mailigtas ka, para mailigtas ang ating anak. Bumilis ang tibok ng puso ni Lorenzo. Mayroon kang kapatid, Lorenzo. Isang nakababatang kapatid. Ang pangalan niya ay Ramon. Napahinto sa pagbabasa si Lorenzo. Anong pinagsasabi ni Isabela? Anak siyang mag-isa. Iyon ang alam niya. Iyon ang ipinagdiinan sa kanya habang lumalaki. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang kanyang mga matay mabilis na gumagalaw sa bawat salita. Ipinanganak siyang may depekto sa paa. Isang paa niya ay mas maikli kaysa sa isa. Noong mga panahong iyon, ang negosyo ng pamilya ay hindi pa ganoon kalakas. May isang malaking kontrata na isasara ang iyong ama. Isang kontrata na mag-aangat sa ating pamilya. Ngunit ang pamilya ng kanyang kanegosyo ay lubhang mapamahiin. Nang makita nila si Ramon, sinabi nilang isa siyang malas. Isang masamang pangitain. Hindi nila isasara ang kontrata hanggat ang kamalasan ay nasa loob ng pamamahay ninyo. Naramdaman ni Lorenzo ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi maari. Ang iyong ama, Lorenzo, pinili niya ang negosyo. Pinili niya ang imahe. Ipinamigay niya ang sarili niyang anak sa isang malayong kamag-anak sa probinsya na may kasamang kasunduan na hinding-hindi na siya magpapakita pa. Ipinagpalit niya ang kanyang anak para sa pera at reputasyon. Ang iyong ina, sa sobrang sakit ay nagkasakit ng husto. Sinabi sa akin ng iyong ina ang lahat bago siya pumanaw at ipinangako ko sa kanya na hindi ko sasabihin sa iyo dahil ayaw niyang masira ang imahe ng iyong ama sa paningin mo. Ngunit mali ako, Lorenzo. Mali kami. Dahil ang pagtatago sa katotohanan ang siyang sumisira sa atin. Nabitawan ni Lorenzo ang sulat. Lumipad ito sa sahig na parang isang tuyong dahon. Napasandal siya sa pader, hirap huminga. Ang buong buhay niya, isang kasinungalingan. Ang perpektong pamilyang pilit na binuo ng kanyang ama ay itinayo sa pundasyon ng isang karumal-dumal na sakripisyo. Isang kapatid.
mayroon siyang isang kapatid. At si Calix, ang anak niya, na may depekto rin sa paa. Ang kasaysayan ay umuulit. Napatingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding ng library, ngunit hindi ang sarili niya ang nakita niya. Nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Malamig, mapagkontrol, handang isakripisyo ang lahat para sa reputasyon. Nakikita niya ang sarili niyang nagiging ang taong pinakakinasusuklaman niya. Pinipili niya si Vivian, ang perpektong imahe, kaysa kay Calix, ang kanyang anak na may depekto. Piliin mo ang pamilya, Lorenzo. Palaging piliin ang pamilya. Ang huling mga salita sa sulat ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi. Hinding-hindi. Naramdaman niya ang isang galit na bumuhos sa kanyang buong katawan. Galit sa kanyang ama, galit kay Vivian, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, may isang bagong sumisibol, determinasyon. Dinampot niya ang kanyang cellphone mula sa mesa. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa mahanap ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pribadong investigador na may utang na loob sa kanya. Idinayal niya ang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Lorenzo ay matatag at puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Marco, si Lorenzo ito. Sir Lorenzo, napatawag po kayo. Sagot ng boses sa kabilang linya. May kailangan akong ipahanap sa'yo. Isang taong matagal nang nawawala. Sige po, sir. Ano po ang pangalan? Huminga ng malalim si Lorenzo. Pinapakawalan ng huling piraso ng kasinungalingan na bumalot sa kanyang buhay. Hanapin mo ang isang tao para sa akin. Ang pangalan niya ay Ramon Ramirez. Nagkaroon ng sandaling katahimikan at pagkatapos ay sinabi ni Lorenzo ang mga salitang magpapabago sa lahat. Kapatid ko siya. Ang mamahaling sasakyan ng kanyang papa ay tahimik na dumudulas sa kalsada. Sanay na si Calix sa katahimikang ito. Ito ang katahimikan ng mansyon, ang katahimikan sa hapagkainan, ang katahimikan ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, mayroong kakaiba. Katabi niya sa driver's seat ang kanyang ama. Hindi ito nagsasalita, pero hindi rin ito katulad ng dati. Ang mga kamay nito sa manibela ay hindi mahigpit. Ang kanyang mga balikat ay tila mas magaan. May pupuntahan tayong sikreto, anak. Sabi ni Lorenzo kanina bago sila umalis. Ang salitang sikreto ay laging may kasamang takot para kay Calix. Ang mga sikreto sa bahay nila ay parang mga multo. Hindi nakikita, pero ramdam mo ang lamig. Ngunit sa boses ng kanyang papa kanina, ang sikreto ay parang isang regalo. Iniwan nila ang malalawak at malilinis na kalsada ng kanilang subdibisyon. Pumasok sila sa isang mundo na iba sa kanyang nakasanayan. Ang mga daan dito ay masikip. Ang mga bahay ay magkakadikit. May mga batang naglalaro ng tumbang preso sa kalsada. Ang kanilang mga sigawan at tawanan ay umaabot sa loob ng sasakyan. May amoy ng inihaw na saging at usok ng mga sasakyan. Nakaramdam ng kaba si Calix. Hinila niya ang laylayan ng kanyang pantalon para takpan ang kanyang binti. Dito, sa labas, mas nararamdaman niyang iba siya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na gusali na may sign din na sulat kamay. Ramon's Sewing Machine Repair. Ang pintura sa pader ay medyo natutuklap na. Pinatay ng kanyang papa ang makina ng sasakyan. Humarap ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, nakita ni Calix ang isang tunay na ngiti sa mga mata nito. May ipapakilala ako sa'yo, sabi nito. Huwag kang matakot. Hinawakan ng kanyang papa ang kamay niya. Mainit, matatag. Bumaba sila ng sasakyan. Habang papalapit sila sa pinto, bumukas ito. Isang lalaki ang lumabas. Nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon na may mantsa ng langis. Mas matanda ito kaysa sa kanyang papa at ang kanyang buhok ay may mga puti na. Ngumiti ito
at ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata ay lumalim. "Lorenzo?" sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado, parang musika ng isang lumang radyo. "Kuya Ramon," sagot ng kanyang papa. Tumingin sa kanya ang lalaking tinawag na Ramon at isang himala ang nangyari. Hindi tumingin ang lalaki sa kanyang paa. Lahat ng taong unang beses niyang makilala, doon agad na pupunta ang tingin. Sa kanyang binti na hindi tuwid, sa kanyang paglakad na medyo paika-ika. Ngunit ang mga mata ni Ramon ay nanatili sa kanyang mukha. Tinitingnan siya nito na parang siya ang pinaka-interesanting bata sa buong mundo. "At ikaw siguro si Calix," sabi ni Ramon. Lumuhod ito para magpantay ang kanilang mga mata. "Ako ang Tito Ramon mo." Hindi nakapagsalita si Calix. Tumango lang siya. Pumasok sila sa loob. Ang lugar ay puno ng mga makina ng pananahi. Mga bago, mga luma, mga nakabukas na parang mga pasyenteng inooperahan. May kakaibang amoy ng langis at sinulid. "Gusto mong makita kung paano gumagana ito?" tanong ni Ramon. Tinuturo ang isang makinang itim at ginto. Lumapit si Calix, dahan-dahan. Ipinakita sa kanya ni Ramon ang maliliit na parte, ang karayom na bumababa't tumataas, na parang uhaw na ibon, ang gulong sa gilid. "Subukan mong tapakan ito," sabi ni Ramon. Tinuturo ang pedal sa sahig. Automatikong itinago ni Calix ang kanyang kaliwang paa. Pero ngumiti lang si Ramon. "Kahit anong paa ang gamitin mo, pareho lang ang takbo niyan." Itinapak ni Calix ang kanyang kanang paa sa pedal. Dahan-dahan, umandar ang makina. Isang mahinang whirr na unti-unting bumibilis. Napanganga siya sa gulat at tuwa. Siya ang nagpapagalaw. Siya ang may kontrol. Mula sa isang sulok, nakita niya ang kanyang papa na nakamasid lang. Ang mukha nito ay may ekspresyong hindi pa niya nakikita dati. Isang pinaghalong lungkot at saya. Nagkwentuhan sila. Tinanong siya ni Tito Ramon kung anong paborito niyang subject sa school, kung anong gusto niyang iguhit. Hindi niya namalayan. Nasasagot na niya ang mga tanong nito nang hindi nauutal. Nakikipagtawanan na siya sa mga biro nito. Ito pala ang pakiramdam. Ang pakiramdam na maging isang ordinaryong bata. Sa biyahe pa uwi, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay iba na. Hindi na ito mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng mga bagong alaala. Napatingin si Calix sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang. May isang bagong pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Bago sila makarating sa gate ng kanilang subdivision, lumingon siya sa kanyang papa. "Papa?" mahina niyang sabi. "Bakit anak?" Nag-ipon siya ng lakas ng loob. "Babalik po ba tayo?" "Kay Tito Ramon." Ang tanong ay halos pabulong, puno ng takot na baka hindi ang isagot nito. Ngumiti ang kanyang papa, isang ngangiting umabot sa mga mata nito. "Oo, anak, babalik tayo. Pangako." Sa sandaling iyon, isang malawak at totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Calix sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ng kanyang ama. Sa screen, nakita ni Calix ang isang pangalan na nagpabalik ng lamig sa kanyang katawan. Tita Vivian. Sinagot ito ng kanyang papa at agad na nagbago ang anyo ng mukha nito. Naging seryoso, naging maingat. "Hello, mahal." Narinig ni Calix ang boses ni Vivian mula sa speaker. Matamis, ngunit may kakaibang talim na tila tumutusok kahit sa linya ng telepono. "Kumusta ang business trip, mahal? Bakit parang ang saya-saya ng boses ng anak natin?" Biglang nawala ang nangiti sa mga labi ni Calix. Ang init na naramdaman niya buong hapon ay unti-unting nilalamon ng pamilyar na ginaw. Ang masayang sikreto nila ng kanyang papa ay biglang naging isang mapanganib na sikreto. Napatingin siya sa kanyang ama at nakita ang pagsisinungaling na nabubuo sa mukha nito bago pa man ito magsalita. Ang masayang mundo nila ni Tito Ramon ay biglang lumiit at ang malaking anino ng mansyon
ay muling bumabalot sa kanila. Ang bawat hibla ng karangyaan sa loob ng kanilang walk-in closet ay parang isang personal na tropeyo para kay Vivian. Ang mga damit mula sa mga sikat na designer, ang mga sapatos na nakahanay na parang mga sundalo, ang mga alahas na kumikiinang kahit sa dilim. Lahat ng ito ay pinaghirapan niya. Lahat ng ito ay simbolo ng buhay na inagaw niya mula sa putik. Ngunit kanina, sa telepono, may narinig siyang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng ito. Isang kasinungalingan. Ang boses ni Lorenzo ay maingat, masyadong maingat, at ang boses ni Calix, masaya. Imposible, walang business trip ang makakapagpasaya sa batang iyon. Umupo si Vivian sa harap ng kanyang vanity mirror, kinuha ang kanyang mamahaling laptop at binuksan ito. Ang kanyang mga kuko na perpekto ang pagkakamanicure ay mabilis na nag-type sa keyboard. Ilang click lang at nasa harap na niya ang online bank statement ng joint account nila ni Lorenzo. Kinunutan niya ng noo ang isang transaksyon, 2 araw na ang nakalipas. Isang malaking cash withdrawal. Masyadong malaki para sa simpleng gastusin sa isang business trip. Para saan ang perang ito, Lorenzo? Sino ang binabayaran mo? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng isang taong nararamdaman na may sumusubok na agawin ang kanyang teritoryo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang kaibigan, si Marie Chris. "Mars, I need to vent." Bungad niya. Ang boses ay pinatamis para magmukhang nag-aalala. "It's Lorenzo. He's been acting strange lately. Laging wala. Laging may business trip. At itong si Marites, naku, parang lalong nagiging kampante. Parang siya na ang reyna dito sa pamamahay. Naku, baka kailangan mo ng bantayan yan, Mars." Sagot ni Marie Chris. "Baka yung katulong na yan, may binubulong na sa asawa mo." "That's what I'm thinking," sabi ni Vivian, kahit na ang totoo, mas malalim pa roon ang kanyang hinala. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang plano. Nakita niyang nagwawalis si Aling Marites sa may hagdanan. Si Calix naman ay naglalaro ng video games sa sala. Sinadya ni Vivian na iwan ang isang maliit at madulas na basahan sa pinakatuktok ng hagdan. "Calix anak, halika dito. May ipapakita ako sa'yo sa taas." Tawag niya sa matamis na boses. Narinig niya ang pagpatay ng bata sa laro at ang dahan-dahang mga hakbang nito papalapit. Nang malapit na si Calix sa hagdan, sumigaw si Vivian. "Marites, ano ba yung ginagawa mo? Bakit mo hinahayaang umakyat mag-isa ang bata? Tingnan mo, muntik na siyang madulas sa basahan mo." Mabilis na umarte si Vivian na tinutulungan si Calix, kahit na hindi naman ito natumba. Gulat na napatingin si Aling Marites sa basahan. Alam na alam niyang hindi niya iyon iniwan doon. "Ma'am, hindi ko po. Huwag ka nang magpaliwanag." Putol ni Vivian. Ang boses ay puno ng pagkagalit. "Pabaya ka. Paano kung nahulog ang anak ko? Gusto mo ba siyang tuluyang mapilayan?" Ang mga salita ay tumama kay Aling Marites na parang sampal. Nakita ni Vivian ang sakit sa mga mata ng matanda at nakaramdam siya ng isang munting tagumpay. Ito ang kailangan niya. Mga buto ng pagdududa na itatanim niya sa isip ni Lorenzo. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang silid, gumawa siya ng isang tawag. Isang numero na nakatago sa ilalim ng ibang pangalan sa kanyang phonebook. "May trabaho ako para sa'yo," sabi niya sa malamig na boses. "Sundin mo ang asawa ko, si Lorenzo Ramirez. Gusto kong malaman kung saan siya nagpupunta at kung sino ang mga kinikita niya. I-report mo sa akin ang lahat." Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at muling humarap sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang babaeng perpekto ang buhok, perpekto ang mukha, perpekto ang buhay. Naalala niya ang isang imahe mula sa kanyang nakaraan.
Isang batang babae na may maruming damit, nakatayo sa labas ng isang malaking bahay. Nangangarap. Hindi na siya ang batang iyon. Hinding-hindi na siya babalik doon. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili niyang refleksyon. Ang bawat salita ay isang panata. Hindi ako papayag na sirain ninyo ang lahat ng pinaghirapan ko. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa numerong tinawagan niya kanina. Mayroon itong isang attachment. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Nasa litrato si Lorenzo. Nasa litrato si Calix, nakangiti. Nakatayo sila sa labas ng isang gusaling luma at mukhang mahirap. Hindi niya kilala ang kasama nilang lalaki. Ngunit hindi ang lalaki ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang lugar, ang kasinungalingan. Isang malamig at kalkuladong galit ang pumuno sa puso ni Vivian. Hindi na ito simpleng hinala. Ito na ang katotohanan. At ngayon, hawak na niya ang simula ng katotohanang gagamitin niya para wasakin ang lahat ng hahadlang sa kanya. Sa maliit na talyer ni Ramon, ang hangin ay puno ng amoy ng bagong lutong adobo at ng halakhak ni Calix. Ito na ang pangatlong beses na dinala ni Lorenzo ang anak dito. At sa bawat pagbisita, tila may isang bagong kulay na nadadagdag sa mundo ng bata. Ngayon, tinuturuan ni Ramon si Calix kung paano mag-ikid ng sinulid sa isang maliit na makina. Ang mga daliri ni Calix na dati laging nanginginig ay naging mas kalmado at tiyak. Ganyan nga, Calix, ang galing mo, papuri ni Ramon. Napangiti si Lorenzo habang pinapanood sila mula sa isang sulok. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, nakita niya ang kanyang anak, hindi ang batang may kapansanan, kundi si Calix lang, isang bata na masaya, mausisa at puno ng buhay. Ang talyer na ito, sa gitna ng magulo at maingay na syudad, ay naging kanilang munting paraiso. Pagkatapos nilang kumain ng pananghalian, sa isang maliit na mesa, may iniabot na sobre si Lorenzo sa kanyang kapatid. Kuya, para sa'yo, sabi niya, para sa pagpapaayos ng lugar na to at para sa mga gastusin mo. Tiningnan ni Ramon ang makapal na sobre, pagkatapos ay tumingin ito kay Lorenzo. Hindi nito kinuha. Hindi ko kailangan yan, Lorenzo. Pero kuya, gusto kong tumulong. Utang ko to sa'yo. Umiling si Ramon. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi bayad ang pagiging magkapatid, Lorenzo. Ang makasama ko kayo ng pamangkin ko, sapat na yon. Ngunit ipinilit ni Lorenzo. Ito lang ang alam niyang paraan para bumawi. Ang paraan ng isang mayamang negosyante. Sa huli, tinanggap din ni Ramon ang sobre, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang biyahe pauwi ay puno ng pag-asa para kay Lorenzo. Habang nagmamaneho, bumubuo na siya ng plano sa kanyang isip. Siguro, sa tamang panahon, maipapakilala na niya si Ramon sa lahat. Siguro kaya niyang buuin muli ang pamilyang sinira ng kanyang ama. Ngunit pagpasok pa lang nila sa gate ng mansyon, ang pag-asang yun ay unti-unting naglaho na parang usok. Ang bigat ng malamig at perpektong bahay ay muling dumagan sa kanyang mga balikat. Isang sorpresa ang sumalubong sa kanila. Ang hapagkainan ay nakahanda na parang mayroong isang malaking selebrasyon. May mga kandila, mamahaling pagkain na parang galing sa isang restaurant, at si Vivian, nakasuot ng isang eleganteng damit, ay nakangiti sa kanila. Welcome home, mahal. Bati nito, hinalikan siya sa pisngi. I missed you both. Naisip ko lang na kailangan nating magkaroon ng isang special dinner para ma-feel natin na buo ulit ang pamilya natin. Ang bawat salita ay matamis, ngunit para kay Lorenzo, may lason itong dala. Umupo sila para kumain. Si Calix na kanina lang ay masayang-masaya, ay muling naging tahimik at yumuko. Sa kalagitnaan ng hapunan, habang nagkukwento si Vivian tungkol sa isang charity event na dinaluhan niya, bigla itong huminto at tumingin kay Lorenzo.
Ang mga mata'y puno ng pag-aalala. Alam mo, mahal, nag-aalala talaga ako sa'yo. Laging pagod sa business trip at mukhang kailangan mo nang mag-ingat. Sabi nito, bago kinuha ang kanyang cellphone, may ipinakita ito sa kanya sa screen. Isang kaibigan ko ang nagpadala nito sa akin. Nagkataon lang daw na nakita niya kayo. Napatigil sa paghinga si Lorenzo. Nasa screen ang isang litrato. Siya at si Calix, papalabas mula sa isang pamilyar na gusaling luma. Ang talyer ni Ramon. Ang dugo ni Lorenzo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Nawala ang lahat ng salitang inihanda niya ito, ang lahat ng palusot. Ang tanging naroon ay ang mga matang mapanuri ng kanyang asawa. Ngumiti si Vivian, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinabi nito ang cellphone at hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang haplos nito ay malamig na parang yelo. Sino ang dinadalaw ninyo ng anak mo dito, mahal? Tanong nito sa isang boses na malambing ngunit puno ng panganib. Hindi nakasagot si Lorenzo. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga. Nahuli siya. Nahuli sila. Ang dalawang mundo niya ay nagbanggaan at siya ay nasa gitna, walang kalaban-laban. Muling ngumiti si Vivian, pinisil ang kanyang kamay. Alam mo, Lorenzo, ang kailangan lang ng pamilyang ito ay katapatan. Tumingin ito sa kanya ng diretso sa mata. Ang mga salita'y tila isang hatol. At palayasin ang mga taong sumisira dito, tulad ni Marites. Alam ni Aling Marites na may paparating na bagyo. Hindi ito ang bagyo na nababalita sa TV. Ito ay isang bagyong tahimik, isang bagyong namumuo sa loob ng mga pader ng mansyon. Mula noong gabing ipinakita ni Vivian ang litrato kay Sir Lorenzo, ang hangin sa loob ng bahay ay naging mabigat at malamig. Ang mga ngiti ni Vivian ay naging mas matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas mapanuri. Bawat kilos ni Aling Marites ay tila binabantayan. Bawat paglapit niya kay Calix ay may kasamang matalim na tingin mula sa ginang. Sa loob ng ilang araw, ginawa ni Aling Marites ang kanyang trabaho na parang naglalakad sa ibabaw ng mga basag na bote. Maingat, tahimik, laging nagmamasid. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Ang ahas ay naghihintay lang ng tamang oras para manuklaw. At ang gabing iyon ang tamang oras. Nag-aayos si Aling Marites ng mga halaman sa sala nang mapansin niya si Vivian na may inilalapag sa isang maliit na mesa malapit sa paanan ng engrandeng hagdanan. Isa itong antigong florera na gawa sa porselana, isa sa mga paboritong koleksyon ng yumaong, si Ma'am Isabla. Bakit ito inilipat ni Vivian dito? Masyadong delikado ang pwesto. Bago pa man siya makapagtanong, narinig niya ang boses ni Vivian, matamis na parang pulot. Calix anak, halika dito sa baba. May sorpresa ako sa'yo. Narinig ni Aling Marites ang dahan-dahang mga hakbang ni Calix pababa ng hagdan. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. May masama siyang kutob. Nang nasa kalagitnaan na ng hagdan si Calix, mabilis na lumapit si Vivian sa likuran nito, na para bang aalalayan ito. Ngunit hindi pag-alalay ang ginawa nito. Kitang-kita ni Aling Marites sa isang iglap na tila bumagal ang oras, ang halos hindi mapansing paggalaw ng kamay ni Vivian. Isang munting tulak sa likod ng bata, nawalan ng balanse si Calix. Sumubsob ito pasulong ang mga kamay ay sumalagpak sa mesang kinalalagyan ng florera. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, sinundan ng isang nakabibinging sigaw. Hindi mula kay Calix, kundi mula kay Vivian. Diyos ko, Calix, anong ginawa mo? Si Calix ay napaupo sa sahig, nanginginig sa takot, napapalibutan ng mga piraso ng basag na florera. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng luha. Mabilis na lumapit si Aling Marites. Calix, ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Ngunit hinarangan siya ni Vivian. Ang mukha nito ay isang perpektong maskara ng galit at pag-aalala. Huwag mo siyang lalapitan. Tingnan mo ang ginawa mo.
Sinasabi ko na nga ba, pabaya ka Marites. Hinayaan mong mag-isa ang bata. Siguro inutusan mo pa siyang sirain yan para makaganti sa akin. Hindi po totoo yan, ma'am. Sigaw ni Aling Marites. Ang boses ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Nakita ko po. Nakita ko ang ginawa ninyo. Sa gitna ng sigawan bumaba si Lorenzo, ang muka'y puno ng pag-aalala. Anong nangyayari dito? Lorenzo! Umiyak si Vivian. Tumakbo ito palapit sa asawa at yumakap. Tingnan mo ang ginawa ng alaga ni Marites. Sinira niya ang plorera ni Isabela. At itong si Marites, ako pa ang sinisisi. Gusto niya akong saktan, Lorenzo. Gusto niyang sirain ang pamilya natin. Ang eksena ay perpekto. Isang asawang umiiyak. Isang batang takot na takot. Isang sirang pamana. At si Aling Marites, ang kasambahay na nag-aakusa. Tumingin si Lorenzo, mula kay Vivian, papunta kay Calix na umiiyak sa sahig, at pagkatapos ay kay Aling Marites. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng pagkalito at pagod. Ang lalaking nahahati sa dalawang mundo, pinipilit pumili. Sir Lorenzo, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Aling Marites, siya po ang may gawa nito. Tinulak niya si Calix. Sinungaling! Sigaw ni Vivian. Paano mo nasasabi yan sa isang batang may kapansanan? Napakawalang puso mo. Tama na, mahinang sabi ni Lorenzo. Ngunit ang salitang iyon ay may bigat ng isang martilyo. Tama na, ayoko na ng gulo. Tumingin siya kay Aling Marites at sa mga mata nito, nakita ni Marites ang pagkatalo. Wala nang bakas ng tapang, wala nang bakas ng paghahanap sa katotohanan. Tanging ang desperadong pagnanais para sa katahimikan. Marites. Nagsimula si Lorenzo, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Para sa kapayapaan ng pamamahay na ito, siguro mas mabuti kung hindi na niya kailangang tapusin. Alam na ni Aling Marites, napayuko siya. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila hinigop. Wala nang luhang gustong pumatak, tanging isang malamig na pakiramdam ng kabiguan. Tahimik siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang silid sa ibaba. Hindi na niya nilingon pa ang umiiyak na si Calix o ang nagtagumpay na si Vivian o ang talunang si Lorenzo. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, kinuha niya ang kanyang lumang maleta. Dahan-dahan, isa-isa, inilagay niya ang kanyang mga damit. Ang bawat damit ay may alaala. Ang bestidang ito, suot niya noong unang kaarawan ni Calix. Ang blusang ito, regalo sa kanya ng bata noong Pasko. Nang isasara na niya ang maleta, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa labas ng kanyang pinto. Isang paghikbi, isang pamilyar na paghikbi. Alam niyang si Calix iyon, nakatayo sa labas, hindi makapasok. Umiiyak ng tahimik para sa kanya. Napapikit si Aling Marites, pinipigilan ang sariling puso na madurog. Ito na ang huling gabi niya. Ito na ang katuparan ng banta ni Vivian. Dala ang kanyang maleta, lumabas siya ng silid at naglakad sa mahabang pasilyo. Dumaan siya sa sala, kung saan nakatayo si Lorenzo, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa nabasag na plorera sa sahig. Hindi ito lumingon, hindi ito nagsalita. Nagpatuloy si Aling Marites sa paglakad. Binuksan niya ang malaki at mabigat na pinto ng mansyon. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Bago siya tuluyang humakbang palabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Lorenzo, isang malungkot na estatwa sa gitna ng kanyang ginintuang hawla. Dahan-dahang isinara ang pinto. Ang malakas na kalabog nito ay ang huling tunog na kanyang narinig. Isang tunog na nagsasara sa kabanata ng kanyang buhay sa loob ng bahay. Isang tunog na nag-iiwan sa batang ipinangako. Isang tunog na nag-iiwan sa batang ipinangako niyang proprotektahan sa kamay ng isang halimaw. Pagkaalis ni Aling Marites, isang nakabibinging katahimikan
ang bumalot sa mansyon. Para kay Lorenzo, ang katahimikang yon ay mas maingay pa sa sigawan. Walang laman, malamig, puno ng akusasyon. Pinili niya ang kapayapaan, ngunit ang nakuha niya ay ang katahimikan ng isang sementeryo. Buong araw na hindi lumabas si Calix sa kanyang kwarto, kahit si Vivian ay hindi ito napilit. Nang subukan ni Lorenzo na kumatok, ang tanging narinig niya ay isang mahinang, "Iwan niyo po muna ako." Gabi na. Nakaupo si Lorenzo sa kanyang library, hawak ang isang baso ng mamahaling alak na hindi niya iniinom. Nakatitig lang siya sa kawalan. Sa mukha ni Aling Marites sa kanyang isipan, ang mga matang puno ng sakit at pagkadismaya. Sa mukha ni Calix na basang-basa ng luha. Ginawa ba niya ang tama? O isinuko na niya ng tuluyan ang kanyang kaluluwa para sa isang pekeng kapayapaan? Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng gwardiya. "Sir, may bisita po kayo." David po raw, yung dati ninyong IT. Kumunot ang noo ni Lorenzo. Si David, isang bata at magaling na computer expert na tinulungan niyang makapagtapos ng pag-aaral. Anong ginagawa nito dito ng ganitong oras? "Papasukin mo," sabi niya. Ilang sandali pa, pumasok ang isang payat na binatang lalaki. May dalang itim na backpack. Yumuko ito ng may paggalang. "Sir Lorenzo, magandang gabi po. Pasensya na po sa abala." "Ayos lang, David. Maupo ka. Anong ipaglilingkod ko sa'yo?" Umupo si David sa silyang nasa tapat ng mesa, ngunit hindi ito mapakali. May kinuha ito mula sa kanyang bag, isang tablet. "Sir, kasi po, bilang pasasalamat sa tulong ninyo sa akin, minsan-minsan po ay chinecheck ko pa rin ang security system ninyo remotely para masigurong walang problema." Tumango si Lorenzo, hindi pa rin maintindihan kung saan patungo ang usapan. "Kanina po, habang nag-aayos ako ng mga lumang files sa cloud storage ng mansyon, may nakita po akong mga corrupted video files mula sa isang lumang CCTV sa may sala. Hindi ko po alam kung bakit pero sinubukan kong i-recover at, Sir, sa tingin ko po kailangan ninyo itong makita." Inilapag ni David ang tablet sa mesa at pinindot ang play. Isang pamilyar na eksena ang lumitaw. Ang sala. Ang petsa sa sulok ng screen ay mula sa gabi ng insidente ng yelo. Ang anggulo ay mula sa isang kamera na nakatago sa isang bookshelf. Isang kamera na matagal nang inakala ni Lorenzo na sira na. Nakita ni Lorenzo si Calix, ang sarili niyang anak, na hindi sinasadyang natabig ang baso. Nakita niya ang pagpasok ni Vivian. Nakita niya ang nangiti sa mga labi nito bago nito kinuha ang pitsel. At nakita niya, sa malinaw at hindi maikakailang detalye, ang pagbuhos ni Vivian ng buong pitsel ng tubig na may yelo sa ulo ng kanyang anak. Napahawak ng mahigpit si Lorenzo sa braso ng kanyang silya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Totoo ang lahat. Ang bawat salita ni Aling Marites ay totoo. At pinili niyang huwag maniwala. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinapanood ang pagdating ni Marites sa eksena. Ang pagtatalo, ang banta ni Vivian. Nang matapos ang video, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. "Sir?" Mahinang sabi ni David. Hindi makapagsalita si Lorenzo. Ang kanyang isip ay blangko, puno ng isang nakakabinging pagsisisi. "Sir?" Ulit ni David. Ang boses ay mas seryoso. May kasunod pa po. Pinindot niyang muli ang screen. Isang bagong video. Ang petsa ay isang araw bago pa ang insidente sa hagdanan. Si Vivian, mag-isa sa sala, may kausap sa cellphone. Ang boses niya ay malinaw na malinaw, walang bahid ng pag-arte. "O, sinadya ko. Kailangan kong gawan ng paraan para mapaalis ang matandang yon. Isang dulas lang ni Calix, isang pagkakamali. At tapos na siya." May sinabi ang kausap nito sa kabilang linya. Tumawa si Vivian, isang tawang puno ng panunuya. "At tungkol kay Ramon?"
Huwag kang mag-alala. Bayad na siya para manahimik. Hindi niya alam na alam ko kung nasaan siya. Isang salita lang niya kay Lorenzo at malalaman ng lahat ang sikreto ng pamilya Ramirez. Siya ang alas ko laban kay Lorenzo. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Lorenzo ay gumuho. Ang tablet ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig na gawa sa kahoy. Hindi lang ito tungkol sa pananakit. Hindi lang ito tungkol sa pagsisinungaling. Ito ay isang plano, isang masalimuot at demonyong plano. Ginamit siya. Ginamit ang kanyang anak. Ginamit ang kanyang kapatid. Napatayo si Lorenzo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Napahawak siya sa mesa para hindi matumba, hindi siya makahinga. Ang marangyang library, ang kanyang santuaryo, ay biglang naging isang kulungan na walang bintana, walang pinto, walang hangin. Ang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa mga ugat ni Lorenzo. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang sigaw ng kataksilan sa sarili niyang anak. Ngunit sa ilalim ng lason, isang bagay ang nabuhay, ang galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit na tumupok sa lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Aling Marites. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Ang boses ni Marites ay pagod at basag. Marites. Ang boses ni Lorenzo ay halos pabulong, puno ng bigat. Bumalik ka. Pakiusap, bumalik ka. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Kailangan ka ni Calix, dagdag ni Lorenzo. Kailangan kita. Narinig niya ang isang mahinang paghikbi bago sumagot si Marites. Papunta na po ako. Pagkababa ng telepono, kumilos si Lorenzo na may bilis at determinasyon na hindi pa niya naramdaman noon. Kinuha niya ang tablet mula kay David at ikinonekta ito sa malaking smart TV sa gitna ng sala. Inilagay niya ang video sa simula. Ang daliri ay nakahanda sa play button. David, maraming salamat, sabi niya sa binatang IT, hindi inaalis ang tingin sa itim na screen. Umuwi ka na. Ako na ang bahala dito. Tumango si David at tahimik na umalis. Iniwan si Lorenzo sa dilim ng sala, naghihintay na parang isang mangangasong nag-aabang sa kanyang biktima. Hindi nagtagal. Narinig niya ang yabag sa hagdanan. Ang eleganteng tunog ng takong ni Vivian. Bumukas ang ilaw sa sala. Nakatayo roon si Vivian, nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Ang mukha ay may ekspresyon ng pagkainis. Lorenzo, anong ginagawa mo dyan sa dilim? At sino ang kausap mo? Nang makita niya ang blangkong mukha ng asawa, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. O nagbago na ba ang isip mo? Sabi niya, dahan-dahang bumababa. Nagmamakaawa ka bang bumalik na ang matandang yon? Huli na ang lahat, Lorenzo. Panahon na para sa kapayapaan sa bahay na ito. Panahon na para sa ating dalawa. Tumayo si Lorenzo, hindi siya nagsalita. Sa halip itinaas niya ang remote control at pinindot ang isang button. Umilaw ang malaking screen at ang buong sala ay napuno ng imahe ni Vivian na binubuhusan ng yelo si Calix. Natigilan si Vivian. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng gulat. Ano yan? Saan mo nakuha yan? Hindi sumagot si Lorenzo. Hinayaan niyang magpatuloy ang video. Ang pagtatalo. Ang banta. At pagkatapos, ang pangalawang video. Ang kanyang boses sa telepono, malinaw at malupit. Inaamin ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Siya ang alas ko laban kay Lorenzo. Nang matapos ang video, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Vivian. Tapos na ang pag-arte mo, Vivian, sabi ni Lorenzo. Ang boses niya ay kalmado. Ngunit sa ilalim nito ay mayroong bakal na kasing tigas ng galit. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Vivian. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Naging isang pangit na maskara ng purong puot.
Kasalanan ninyo ito. Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng lason. Kung hindi lang dahil sa pilay na batang yan, magiging perpekto sana tayo. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Hindi mo ito aagawin sa akin. Sumugod siya patungo sa TV na parang isang nasusukol na hayop, akmang wawasakin ng screen. Ngunit bago pa siya makalapit, isang boses ang pumigil sa kanya. Tama na po, ma'am. Nakatayo sa may pintuan si Aling Marites, hindi nag-iisa. Sa tabi niya, hawak ang kamay niya ay si Calix. At sa likod nila, 2 unipormadong pulis. Nanlaki ang mga mata ni Vivian. Napatingin siya mula sa mga pulis, pabalik kay Lorenzo. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng asawa. Wala na ang lalaking kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri. Ang galit niya ay biglang napalitan ng panik. Hindi ninyo ako pwedeng galawin. Sigaw niya. Tumakbo siya patungo sa likod ng bahay. Narinig ni Lorenzo ang pagbukas at pagsara ng pinto sa kusina. Ngunit alam ni Lorenzo na wala na itong matatakbuhan. Habang papalapit ang mga pulis, kinuha ni Lorenzo ang kanyang cellphone at tinawagan ng security sa gate ng subdivision. Ilang oras ang lumipas. Ang balita ay dumating. Nahuli si Vivian sa airport. May dalang mga maleta. Sinusubukang tumakas palabas ng bansa. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Nang sa wakay ay tumahimik na ang lahat. Naiwan sa sala ang 3 tao. Si Lorenzo, si Aling Marites, at si Calix. Ang mga ilaw ng mansyon ay tila mas maliwanag. Ngunit ang bigat ng mga naganap ay nanatili sa hangin. Dahan-dahang lumakad si Lorenzo palapit sa kanyang anak. At sa babaeng hindi bumitiw dito, ang bawat hakbang ay 1 milya. Ang bawat paghinga ay puno ng sakit. Huminto siya sa kanilang harapan. Walang salitang makapaglalarawan sa kahihihiyan at pagsisising nararamdaman niya. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang lumuhod sa sahig. Inangat niya ang kanyang paningin, una kay Aling Marites, pagkatapos ay kay Calix. Ang mga luha na matagal niyang kinimkim ay nagsimula nang bumagsak, walang tigil, na parang isang ilog na sa wakas ay nakahanap ng labasan. Ang kanyang malakas na katawan ay nanginig sa paghikbi. Ang CEO. Ang kinatatakutang si Lorenzo Ramirez, ngayon ay isang amang nakaluhod, durog at talunan. Patawarin niyo ako. Bulong niya, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Patawad. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang mga hikbi. Ngunit ilang sandali pa, may naramdaman siyang isang maliit na kamay sa kanyang balikat. Si Calix, naramdaman din niya ang isa pang kamay, mas magaspang ngunit puno ng init, sa kanyang likod. Si Aling Marites, hindi nila siya itinaboy. Hindi sila nagsalita ng masasakit na salita. Sa gitna ng pagkawasak ng kanilang pamilya, binigyan nila siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na alam niyang hindi siya karapat-dapat. Ang simula ng pagpapatawad, ilang buwan na ang lumipas. Ang unang napansin ni Calix ay ang tunog. Dati, ang mansyon ay puno ng katahimikan na nakakabingi o di kaya'y ng matinis na boses ni Tita Vivian. Ngayon, ang mansyon ay puno ng tawanan. Ang halakhak ng kanyang Tito Ramon tuwing nagbibiro ito sa almusal. Ang malambing na tawa ni Nanay Marites habang naghahanda ng kanilang pagkain. At ang pinakabago sa lahat, ang mahinang tawa ng kanyang papa. Ang almusal, ang paborito niyang parte ng araw. Dati, ito ang pinakakinatatakutan niya. Ngayon, sabay-sabay silang kumakain sa mesang dati parang isang malawak na disyerto. Ang amoy ng sinangag at mainit na kape ay humahalo sa mga kwentuhan. Calix, pagkatapos nito, tulungan mo akong ayusin yung sirang radyo sa garahe, ha? Sabi ni Tito Ramon sabay kindad. Opo, Tito. Mabilis niyang sagot. Si Tito Ramon ay nakatira na sa mansyon. Ang dating guest room ay naging kwarto na nito. At minsan, sa gabi,
Naririnig niya ang mahinang tunog ng makinang pananahi nito habang may kinukumpuni. Siya ang nagdala ng musika sa kanilang tahimik na bahay. Si Nanay Marites naman, hindi na lang siya basta kasambahay. Siya na ang kanyang legal guardian. Isang bagay na ipinaliwanag sa kanya ng papa niya isang gabi. Para siguradong hinding-hindi na siya aalis sa tabi mo, sabi nito. Ang mga salitang yon ay parang isang mainit na kumot sa puso ni Calix. At ang kanyang papa, nagbago na ito. Gabi-gabi, bago siya matulog, pumupunta ito sa kanyang kwarto. Hindi para mag-utos, hindi para magtanong tungkol sa grades. Pumupunta ito para magbasa ng libro para sa kanya. Isang bagay na hindi nito kailanman ginawa noon. Hawak ang isang libro tungkol sa mga bituin o sa mga dragon. Uupo ito sa gilid ng kanyang kama at magbabasa sa isang boses na mahinahon at puno ng pagsuyo. Sa mga gabing iyon, nararamdaman ni Calix na unti-unting nabubuo ang mga basag na piraso sa loob niya. Isang araw, isinama siya ng kanyang papa at Tito Ramon sa isang lugar na ginagawa pa lang. Isang gusali na pinipinturahan ng masasayang kulay. Sa harapan, may isang malaking arko na may nakasulat na Pundasyon ng Bahaghari. Para saan po ito? Tanong niya. Ngumiti ang kanyang papa, isang nangiting malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Para ito sa mga batang katulad mo, anak. Para sa mga batang kailangan ng tulong at pagmamahal, ikaw ang inspirasyon nito. At dumating ang araw ng pagbubukas ng foundation. Maraming tao. May mga kamera. Dati, matatakot si Calix sa ganito karaming tao. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa tabi ni Nanay Marites at nasa likod niya ang kanyang papa at tito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Nagsalita sa entablado ang kanyang papa. Hindi ito ang boses ng isang CEO. Ito ang boses ng isang ama. Inamin nito ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang pagkabulag. Humingi ito ng tawad hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng mga batang hindi niya napansin noon. Pagkatapos, tinawag siya. Calix, anak, halika dito. Kinabahan siya, ngunit hinawakan ng kanyang Tito Ramon ang isang kamay niya at ang kanyang papa naman sa kabila. Sabay-sabay silang umakyat sa entablado. May isang maliit na batang babae na naka-wheelchair sa gitna ng stage. Sa kamay ni Calix, may isang kahon ng mga pangkulay at art materials, ang unang regalo mula sa pundasyon. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Ang bawat hakbang ay mas matatag kaysa sa dati. Inabot niya ang regalo sa bata. Ngumiti ang batang babae sa kanya, isang ngangiting puno ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, sa harap ng daan-daang tao, isang bagay ang nabura sa loob ni Calix, ang kahihiyan. Ang pakiramdam na isa siyang pabigat. Pagkatapos ng programa, habang ang araw ay papalubog, nakaupo si Calix sa damuhan ng foundation, pinapanood ang ibang mga bata na naglalaro. May ilan na katulad niya, may kapansanan, may ilan na ulila. Ngunit sa oras na yon, lahat sila ay pare-pareho lang, mga batang tumatawa. Lumapit sa kanya ang kanyang papa, Tito Ramon at Nanay Marites. Tumayo sila sa likod niya. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa damuhan. Tumingala si Calix sa kanila, ang kanyang pamilya. Ang kanyang tunay na pamilya na binuo mula sa mga piraso ng pagkakamali at pagpapatawad. Napatingin siya sa mga batang naghahabulan at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang kanyang ngiti ay walang bahid ng takot. Wala ng bigat ng kalungkutan. Ito ay isang nangiting dalisay, isang nangiting puno ng pagmamahal, isang nangiting puno ng pag-asa, kasing liwanag ng bahaghari